Inutusan na ng Insurance Commission ang Prudential Life Plans. Nabayaran ng mga plan holder na na-issuehan na ng cheque bago pa maabutan ng stay order nitong Pebrero. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bago muling mag-abroad, nagsadya si June Lopez sa tanggapan ng Prudential Life Plan sa Makati City para alamin kung may babalik pa ang mahigit 200,000 pesos na naibayad niya sa educational plan ng anak. We're hoping for the best, diba? Pero personally, I can say 50-50. Sa bisa ng stay order noong February 3, ipinatigil muna ng Insurance Commission ang pagbabayad sa mga magkiklaim ng pension at educational plans ng Prudential Life Plans habang pinag-aaralan pa kung paano ito makakabangon. 2009 ipatigil ng Securities and Exchange Commission o SEC ang pagbenta ng mga plan ng kumpanya nang malamang mas malaki na pala ang dapat bayaran sa mga plan holder kaysa sa kanilang pondo. Matapos ang public consultation, ipinag-utos ng Insurance Commission sa Prudential Life Plans na bayaran ng mga plan holder na na-issuehan na ng cheque bago pa ang stay order. Nung time na magka-stay order, na-prepare na yung mga cheque na yon. Ang naging desisyon nga ng Insurance Commission, i-release yun provided na ang perang pambayad doon na alis na doon sa trust fund, na withdraw na. Hindi na rin daw sisingilin ng penalty ang mga nagbabayad pang plan holder kahit pa hindi sila makapaghulog sa takdang petsa hanggang hindi pa nalilift ang stay order. Bago matapos ang linggo, maglalabas daw ng lista ng Insurance Commission ng mga pangalan na kwalipikadong makatanggap ng benepisyo mula sa Prudential Life Plans. Pero yung mga inabutan ng stay order, wala pang kasiguruhan kung kailan nila mababawi ang kanilang pera. Pinag-aaralan pa ng Insurance Commission at Conservator na tumatayong tagapangalaga ngayon ng Prudential Life Plans ang mga paraan kung paano mababayaran ng mga plan holder. Pag-aaralan lang kung ano ba ang mabuti, kung mapupunta nga ba siya doon sa exchange program or parang may nag-suggest na i-convert yung amount ng claims into equity na maging stockholders din sila. Dahil bago pa mag-June 30 magbababa ng desisyon ng Insurance Commission, mauuna pa ang bayaran ng matrikula kaya payo ng conservator, pag-ipunan na ang tuition habang malayo-layo pa ang pasukan. Siguro manghihiram, ganun. Wala tayong magagawa di ba? Hindi naman natin pwedeng itigil ang buhay natin Na dapat talagang ibalik yung pera namin na dyan kasi kaya nga kami naghulog dyan para yung kinabukasan ng anak namin ma-secured. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Sumami ang bilang ng mga kaso ng panggagahasa sa mga minor de edad base sa tala ng pulisya. Sa unang 2 buwan pa nga lang nitong taon, may higit 100 dalagita na ang naitalang hinalay. Nakatutok si Maki Pulis. Nakakakilabot na ang mga kasong panggagahasa pero mas nakakabahala kung ang biktima ay isang inosenteng bata. Ang nakakalungkot batay sa datos ng PNP Women and Children Protection Desk, di hamak na mas maraming ginagahasang menor de edad. Vulnerable nga ho yung mga bata. Madali nga pong maloko. Madali silang mapaniwala na ito sumama ka sa akin, kagaya niyan, pupunta tayo sa ganito, meron akong ganito, bibigyan kita. Sa Metro Manila noong 2011, 174 na kababaihang 18 taong gulang pataas ang ginahasa. 370 naman ay bata. Tumaas din ang bilang ng mga ginahasang kabataan kung ihahambing ang first quarter ng 2011 at 2012. Mula Enero hanggang Marso ng 2011, 73 menor de edad ang ni-rape. Enero at Pebrero pa lang ngayong taon, higit 100 bata na ang ginahasa. Reported cases pa lang ito. Tingin ni Senior Inspector Lea Barrios ng NCR Women and Children Protection Desk, baka dumoble pa ang bilang kung i-report lahat ng kaso. Natatakot sila na baka po anong gawin sa kanila ng perpetrator. Dahil unang-una po nung ginawan sa kanila yan yung pang-aabuso, tinakot din po sila na huwag magsumbong. Ang hawak na datos ng PNP NCRPO, di pa kabilang ang mga batang ginagahasa at pinapatay. Tulad ng 7 taong gulang na si Ernica Abandon, pinatay matapos gahasain noong March 9. Sa ibabaw ng kanyang kabaong, nakapatong ang DVD copy ng cartoons at spaghetti. Mga nilambing ng 7 taong gulang na bata sa kanyang mga magulang, isang araw bago siya halayin at patayin. Hindi ko na makikita siya. Hindi ko na siya maaayakap. Hindi ko na siya makakasama. Ang hirap ang tanggapin. Patay ang isa sa 2 arestadong suspect nang tangkain daw agawin ang baril ng nakabantay na pulis.
Hindi sapat madalian yung nangyaring pagkamatay niya. Hindi po kagaya ng sa anak ko na pinahirapan muna nila. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Nagharap ng mga testigo at ebidensya ang depensa para patunayan daw na tama ang deklarasyon ng mga ari-arian ni Chief Justice Renato Corona sa kanyang SALN. Mula sa Senado, nakatutok live si Ruth Cabal. Mel, tinumbok na nga ngayon ng depensa yung usapin tungkol sa SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Chief Justice Renato Corona. Ang punto ng depensa, makatotohanan ang mga deklarasyon ni Corona sa kanyang SALN, taliwas sa ginigiit ng prosekusyon. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Iniharap ng depensa ang OIC ng City Assessors of Taguig, si Engineer Roberto Villaluz. Pinaliwanag niya may iba-ibang value o halaga ng isang ari-arian. Ang fair market value na nakabase sa tinakdang formula ng lungsod. Dito naman binabase ang assessed value na percentage ng fair market value. Dito rin binabase kung magkano ang buwis o amilyar na babayaran. Iba pa ang mga ito sa acquisition cost o kung magkanong binili ang isang property. Ang aming definition ng fair market value, it is the value that a willing seller would price his property and offer it to a willing buyer. Di ba? Yes, Your Honor. Oh, yun. Pero kaiba yan dito sa fair market value na sinasabi mo sapagkat yung fair market value na sinasabi mo is based on your subjective evaluation of the property of the condominium unit in order to compute the assessed value. Yes, yes, Your Honor. Okay. Alright, para maliwanag. Sa testimonya ni Villaruz, sinabi niyang ang dineklarang fair market value para sa Bellagio Condominium sa Taguig ay nasa mahigit 6.5 million pesos. Ang assessed value ay 3.9 million pesos. Sa SALN ni Corona para sa 2010, ayon sa depensa, ito raw ang property number 5 na ang dineklara niyang current fair market value ay 6.8 million pesos at assessed value ay halos 3.5 million pesos. Wala siyang dineklarang acquisition cost, pero sa inilabas noong absolute deed of sale ng prosekusyon para sa Bellagio unit, ang purchase price daw nito ay mahigit 14.5 million pesos. Binasa rin ni Villaluz ang tax declaration para sa 3 parking lot sa Bellagio na ang market value ay nasa 240,000 pesos bawat isa. Ang assessed value ay nasa 144,000 pesos. Ang real estate property number 4 naman sa SALN ni Corona, ang Bonifacio Ridge Condominium. Ang dineklara ng City Assessor's Office na fair market value nito ay mahigit 2.3 million pesos. Nasa SALN ni Corona ay 2.3 million pesos din. Sabi ni Villaluz, ang assessed value nila para dito ay 1.4 million pesos, tugma sa nakalagay sa SALN ni Corona. Blanco ang acquisition cost sa SALN ni Corona, pero sa ebidensya ng prosekusyon, nasa 9.1 million pesos raw ang pagkabili dito ni Corona. Will you confirm, Mr. Witness, that the actual price, the selling price or the acquisition cost of this property is more than 3 times greater than the market value reflected in your tax declaration? In the SALN, the Chief Justice used values reflected in the tax declaration. We are proving right now that the acquisition cost, the actual value or the current fair market value at the time of acquisition of these properties is far, far greater than that indicated in the SALN. The tendency of your questioning is that those values do not show the real acquisition cost. I agree with you. Pero puna ni Senador Panfilo Lacson, ang dineklarang total na halaga ng ari-arian ni Corona ay 18.4 million pesos na nakabase sa current fair market value. Kung ganon, bakit daw ito nakalagay sa ilalim ng acquisition cost? Sa SALN ni Corona, blanco ang kolum para sa acquisition cost. Napaka-importanting makausap natin si Chief Justice para maipaliwanag niya kung bakit sa ilalim ng acquisition cost napalagay yung 18 million at hindi sa ilalim ng fair market value. That is correct, Your Honor, if this was prepared personally by him. Hindi po. But there is no evidence to the Meron effect. po tayong disagreement dyan. Opo. Kasi maski iba, maski yung clerk niya o sekretarya niya nag-prepare nito. After all,
siya po ang manunumpa rito, talagang obligasyon niya, responsibilidad niya na alamin kung tama lahat ito dahil siya ang makukulong, siya ang ma-impeach at hindi yung kanyang sekretary. Tama rin po ba yon? Tama rin po yun. Pero if it was merely inadvertence or negligence, I do not know how the impeachment complaint can come in. Agree po ako sa inyo doon. Kaya kailangan ipakita sa atin na ito'y hindi sinasadya. The only thing material here is did this respondent Chief Justice include in his SALN his assets, liabilities, and net worth in his SALN. Did he miss in including some of his assets, liabilities, and net worth in his SALN? That is Article 2. That's all we have to deal in Article 2. Mel, mag-aalas 6 nang natapos yung trial ngayong gabi. Hindi na settle yung issue kung ano ba talaga dapat na valuation yung gagamitin sa SALN. So sabi ng korte kanina, ay appreciation na lang daw yan ng korte. Depende na sa magiging desisyon ng senator judges yung pagtingin sa mga ebidensya na yan. Kaya sabi rin ng depensa, isa sa pinag-aaralan nila ay maghaharap sila ng mga sample SALN ng mga matataas na opisyal ng gobyerno para isumite dito sa korte. Mel. Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal. May patama na naman si Chief Justice Renato Corona. Tila one-man rule daw o iisang tao na lang daw kasi ang nasusunod sa ating bansa. Inalmahan ito ng Malacanang at maging ng pinuno ng Kamara. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Matapang na naman ang mga pasaring ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa kanyang talumpati sa harap ng Philippine Women Judges Association kaninang umaga. Ang bansa raw ay tila papunta sa isang one-man rule kung saan pati hudikatura ay gustong hawakan. Recent events point out that our nation is now in great peril of teetering towards a one-man rule, where executive action aims to shield or to shackle judicial independence, undermine the rule of law, and erode the system of governance, particularly the principle and mechanism of checks and balances. Giit ng punong mahistrado, walang lugar sa isang demokratikong gobyerno ang panggigipit daw sa hudikatura. Hindi rin daw dapat nasasalang ang judiciary sa panggigipit ng kahit ano pang sektor ng lipunan. The judiciary must be insulated from political pressures, popularity surveys, lobbyists, private partisan interests, undue influence and or outright coercion from the executive or legislative departments or from major private stakeholders. Si Father Angelio Aquino, Dean ng San Beda Graduate School of Law, sang-ayon na hindi dapat ipinananakot sa mga mahistrado o hukom ang impeachment. When justices of the Supreme Court render judgments that are unpopular and thereafter threatened with impeachment, the question as a theorist I would like to ask is this not a way of threatening tenure as well? Ang Speaker ng Kamara na si Quezon City Representative Sonny Belmonte hindi sang-ayon sa mga pahayag ni Corona. Ridiculous. Ang Malacanang sinalag din ang banat ni Corona. This is a ridiculous accusation. The democracy in this country has never been as vibrant as in the last decade. Dalawa sa mga babaeng mahistrado ng Korte Suprema ang dumalo sa programa. Si Associate Justice Teresita Leonardo de Castro na inihalin tulad pa ni Corona kay dating Associate Justice Cecilia Muñoz Palma, ang kauna-unahang babaeng mahistrado ng Korte Suprema na lumaban noon sa diktatorya. Pinuri rin ni Corona si Associate Justice Estela Perlas Bernabe na isang appointee ni Pangulong Aquino. Is standing solidly behind the Chief Justice. Ang wala doon na si Associate Justice Maria Lourdes Sereno na sinasabing kritiko ni Corona sa Korte Suprema. Pero paglilinaw ng Supreme Court, wala si Sereno dahil hindi pa siya nakakapanumpa bilang miyembro ng PWJA. Lia Manyalak del Castillo, nakatutok, 24 Oras.